Hello? Ano yung mga goals mo last year? Year 2019 na hindi natupad? Anong dahilan ba't hindi siya natupad? Ano ang nagawa mo? Ano ang hindi mo nagawa? At nagsisi ka ba sa naging outcome? Ano yung thought mo? Kasi sa video na to, mag-goal setting tayo para sa year 2020. Ano ba ang pwede mong gawin para hindi mo na maranasan the same mistake that you did last year? Kasi nabigyan ka na ng 12 months last year, di ba? 2019. Kung walang nangyari, ano ang pwede mong gawin this year, year 2020, para mabago ang buhay mo sa loob ng taong ito? Gusto kong i-look back mo kung ano yung mga goals mo last year. Alin yung mga naging progressive, alin yung mga hindi nangyari. Kasi kailangan maging basis mo yon para in a way makaramdam ka ng panghihinayang doon sa 12 months ng buong year 2019. Para ma-inspire ka naman sa panibagong 12 months ng year 2020. So, paano mo maa-achieve yung goals mo ngayong 2020? Nung mga bata pa tayo, dumadaan lang yung mga taon na wala tayong kinahihinatnan. Pero isipin mo, kung mas maaga ka palang na-orient, na every year dapat may goal kang na-achieve, na bata ka palang goal-oriented ka na, malaki ang posibilidad na successful ka ng mas earlier sa buhay mo. Halimbawa, magbibigay tayo ng example. Natutulong ako sa mga ganitong goal setting. Ano na ako? Near 30s na ako. Nakapag-abroad na ako. So, what if na-introduce to sa akin yung ganitong klaseng mindsetting, goal setting, ganitong mga skills early on sa aking buhay? Siguro, feeling ko hindi na ako naging OFW ng 6 years. Pero, hindi na natin mababalik ang panahon. So, ang gagawin na lang natin is mag-look forward. So, congratulations. Kung sobrang bata mo pa, tapos nakakapanood ka na ng mga ganitong video, ang laki ng chance na mabago yung takbo ng utak mo, yung pananaw mo. Kasi, may mga video tutorials na ganito na pwedeng makatulong sa'yo. Kasi totoo, kapag wala kang goal sa bagong taon, kasi nasanay tayo ng mga New Year's resolution lang. Hindi yun goals, iba ang resolutions sa goals. Okay? Kapag may goal ka kasi, pwedeng may matapos ka kasi may naset kang goal. So, sa mga goals mo ngayong year 2020, isulat mo siya. May mga nabasa tayo na dapat daw ang goals mo specific, measurable, attainable, or achievable, realistic, or relevant, and time-bound. So, meron tayong pattern na ginagawang ganito. At kailangan mo talaga mag-set ng goal. Kasi sayang na naman talaga yung 12 months ng year 2020. Uulitin ko, ang 24 hours nga yesterday, hindi ko na siya mababalik. Kasi ang nangyayari ang oras ay patuloy lang siya. Hindi siya na-erase, hindi siya nababalik, hindi siya na-rewind. So, kung mas mahabang time-bound, kung mas mahabang oras, 12 months in 1 year, kung hindi ka naging successful year 2019, maguhin mo yan siya. Kasi may pag-asa ka pa ngayon year 2020. Na pwedeng magbabago ng year 2021 ang buhay. So, imagine mo kung year 2019 naging successful ka na doon sa goals na naset mo last year, asaan ka ngayon? Since, kung halimbawa ikaw na nanonood is nag-fail or hindi naging successful yung mga goals mo, hindi mo natupad yung mga goals mo year 2019, eto ka ngayon. Nag-set ka na naman ng panibagong goal. So, baguhin mo na siya. Kaya, gusto ko mag-look back ka muna
magmuni-muni ka tungkol doon sa last year's goal mo. Ano yung naging failure, ano yung pwede mong i-apply for this year. Okay? Halimbawa, ibibigay kong example sa'yo yung goal ko. Ang goal ko ngayon is, ano bang goal ko? May bago kasi akong inaaral ngayon, which is yung magkaroon ng YouTube channel. Alam kong may income sa YouTube channel, pagiging YouTuber. Alam ko paano siya gawin, pero hindi siya naging goal ko last year. So, more on MLM part ako last year. So, naging successful ako sa multi-level marketing industry. So, happy na ako doon. Ngayon, may bago na naman akong goal, which is magkaroon ng YouTube channel. Ito hindi ako nag-decide nung nalaman ko na may advantage ang pagkakaroon ng YouTube channel. Alam ko siya, pero hindi ko siya ginawa. Nagkaroon ako ng goal, pero hindi siya naging successful kasi hindi ako nag-focus. Wala akong mga ginawang pagbabago, kaya hindi siya naging successful. Lahat lang siya lagi nasa utak ko. Walang action. So, walang nangyari. So, ngayong 2020, ngayon ay January 16, meron na akong goals, which is isa doon is yung magkaroon ng YouTube channel. Meron din akong mga plans, at alam ko na yung mga gagawin kong action para yung resulta ko at the end of this year, mangyari siya. Ganun siya. Halimbawa, YouTube channel. Ano ang goal ko? Magkaroon ng YouTube channel. Ang plano ko is mag-record ng mga training videos, inspirational videos, tips and strategies, makatulong sa mga momshies na naka-home base na gaya ko. Yan yung mga plans and actions ko. At gagawin ko siya sa loob ng 12 months nang walang palya. So, kung isusunod mo yung pattern na ganun, sa ngayon pa lang naka-mindsetting na ako, diba? Ito ang gagawin ko, ito yung plano ko, ito yung action ko. Ilang porsyento ng effort ang ilalagay ko sa plano na to, sa goals na to, sa action na to, para maging realidad siya sa ganitong span of time. Kasi, kapag hindi mo ginawa na magkaroon ka ng goal, para kang bumabaril ng walang tinatamaan. Hindi paano mabubullseye yung binabaril mo, yung target mo kung wala kang goal. So, ang pinaka-importante lang talaga guys, kapag may goal ka, simulan mo na agad. Simulan mo na agad para yung progress makita mo na. Kapag sinimulan mo na kasi agad, mauobliga kang ipagpatuloy kasi nagsimula ka, hindi lang siya puro ideas. Kasi nagkaroon din ako ng phase sa buhay ko na puro lang ako plano, puro lang ako sulat. Walang action, sulat, walang action. Yung oras, wasted. Yung pangarap, wasted. Yung mga plano, wasted. So, kapag nagiging mature na tayo, mas nagiging yung utak natin masyado nang centered sa mga ganitong bagay. So, yes. Ganun siya kasimple. Ang i-share ko naman din sa inyo yung naging goal ko last 2019, which is maging successful ako sa larangan ng multi-level marketing, at nangyari siya. Nangyari siya kasi, of course, meron akong naging goal. Gusto ko, sa year 2020 is magkaroon ako ng million sales or million income sa larangan ng MLM. Hindi lang din kasi minsan, isang goal ang iset mo. Ikaw, depende sa yung mas madami, syempre, di ba, mas maganda. Million goal. Gusto ko magkaroon ako ng time freedom, magkaroon ako ng financial freedom, magkaroon ako ng business, magkaroon ako ng passive income, magkaroon ako ng ang dami kong gustong ma-attain last year. And I'm very satisfied kasi
nang natupad siya halos naman lahat. Yun ang importante kapag may goal. Kapag listed, kapag yung target mo is monitored mo. Kasi nakikita mo kung ano na yung progress mo eh. Kapag medyo mababa yung sales ko, ano yung action ko, ano yung plan ko, ano yung ginagawa ko. Nung bumababa yung sales, nag-hire ako ng secretary. Kasi gusto ko, may law of leverage na. Dalawa na kaming nag-build ng team ko, pero lahat sa akin. Yun ang isang strategy doon sa plano ko, doon sa action ko. Ginawan ko siya ng pangalawang silbi hapil na para sabay kami nag-e-effort. Kasi gusto namin mas mapalaki agad yung team namin. Gusto ko na mas malaki yung weekly income ko. Gusto kong maging top earner. Gusto kong maging mabilis kong mahit yung first million income ko sa company. Ganon kaganda kapag may goal ka, may plan ka, at may action ka. Kasi ang bullseye na dapat mahit mo is yung targeted result na gusto mong mangyari. May mga struggles along the way, pero kung meron ka kasi talagang goals na gusto mong ma-achieve at certain span of time, walang hindrances, walang excuses, walang pagpapahinga, driven ka palagi. Kapag alam mo kung saan ka pupunta, doon ka patungo. Halimbawa, kung gusto kong pumunta ng SM North, West Avenue, from Cavite, alam ko na kung saan ako pupunta, saan ang daan, para mapuntahan ko yung destination na gusto ko. So, yun ang goal, makapunta sa SM North. Sa anumang paraan, mag-taxi ka man, mag-kotse ka man, mag-motor ka man, mag-MRT ka man, basta ang importante, tatandaan mo na ang utak mo gustong pumunta ng SM North. Dapat may plano ka, alam mo kung saan ang way papunta nun para huwag kang maligaw. Ganun ka-importante ang merong goal. Kasi isi-share ko sa'yo, nung mga nung bata-bata pa ako, buga lang ng buga, bahala na. Huwag kang masanay sa sinasabi nilang, bahala na bukas. Hindi, dapat planado mo siya, may goal ka, kasi sinabi ko na kanina, yung 24 hours mo kahapon, hindi mo na babalik yun. Pero meron ka pa namang chance ngayon at bukas, at sa mga susunod na bukas, meron ka pang 24 hours sa buhay mo, so make it count. Ngayon, sinasabi natin na hindi mo alam kung hanggang kailan ka nabubuhay, hindi natin alam yung mga, alam mo na, hindi mo alam kung hanggang kailan ka buhay. So, diba, pahalagahan mo yung every day ng buhay mo, every chance na meron ka, every opportunity na nasi-share sa'yo. Kasi yung mga opportunity na yan, halimbawa kung close-minded ka about sa network marketing business, hindi ka naman mag-join agad. Pag-aaralan mo yung business, isingit ko lang kahit off the topic na. Kasi i-share ko sa iyo kung bakit ako at the age of 34 na iba yung liko ng destination ko. Pero hindi ako nagsisi. Kasi sa network marketing nakaramdam ako ng maalwang income. Pero kumbaga sa destination na to, sa rotang ito, hindi ito yung pinapangarap ko talaga. Pero tingnan mo ba't ako napunta dito? Dahil doon sa oportunidad na na-share sa akin na nagpabago ng buhay namin. So, hindi masama na maging open-minded ka kapag may nag-share sa'yo. Pwede mo naman siyang i-turn down. Pero ang mga oportunidad, guys, bago mo i-turn down, pakinggan mo muna kung ano ang magiging benefit sa'yo. Pag naayawan mo talaga, kahit na nalaman mo na or na-introduce na sa'yo, it's always fine to turn down, lalo kung hindi naman nasa pusok mo. Okay. So, yun. So, ngayon, pag-isipan mo na yung anong gusto mong goal para ngayong as early as January 16, makapag-start ka na. Kasi kung hindi ka mag-start, walang mangyayaring pagbabago. Mamamalayan mo, February na.
31 days or the whole January was again wasted. Same with what happened to your year 2019. I-compare mo, magandang nagkakaroon ng comparison sa situation mo from last year. Pwede mong kausapin ang sarili mo. Anong pwede kong gawin sa promising year 2020 ng buhay ko? Paano ko hindi na makukommit the same mistake that I did the last year? And always magkaroon ka ng hunger for success, kasi kailangan mo ng fuel, kailangan mo ng pampagana, 'di ba? Ang isang motor, kapag hindi mo siya in-start, hindi siya tatakbo. Ngayon, kung wala kang gasolina, yung motor hindi siya tatakbo, or yung car hindi siya tatakbo. Kailangan mo ng inspiration, motivation, at least magkaroon ka ng mga factor na yan para tumakbo ka. Ngayon, ang motor kasi, kung iisipin mo kung yun yung goal mo, pwede mo siyang patakbuhin ng mabagal, pwede mo siyang patakbuhin ng mabilis, depende yun sa'yo. So, gusto mo ba mas ma-achieve mo ng mas maaga yung goal mo, kahit sabihin mong 6 months? Depende yun sa plans and actions mo. Paano mo mapapabilis yung pag-attain or pag-achieve nung result na inaasa mo for year 2020. Kung meron kang time bound, may time pressure yun. Depende yun sa'yo. Basta i-follow mo yung pattern. I-follow mo yung pattern, mag-focus ka, dapat maging determinado ka araw-araw. Tapos kung pwede nga, nakalista yung mga goals mo, plans, actions. Anong gagawin mo, anong plano mo, anong strategy. Basta ang punto is, ma-achieve mo yun. Earlier man, or latter part noong time, kumbaga yung time clock mo, just make it sure na mangyayari siya. Para kung i-rewind mo yung nangyari sa buong taon, i-fast forward natin. This day is dated January 16, year 2021. I-fast forward mo. Ano yung gusto mong maramdaman na naglo-look back ka? Kasi ngayon, pinaglo-look back ito sa nangyari ng 2019. May naramdaman ka bang regrets? So, wag mo nang uliting ramdamin yung nararamdaman mo. Dapat, fast forward, after 12 months, maramdaman mo yung satisfaction, happiness, contentment, and super proud ka sa sarili mo na yan ang nararamdaman mo sa oras na magluluk back ka. So, ganun siya guys. Samahan nyo ako na magkaroon ng goal. Kasi ako din naman is naging progressive na ang buhay ko dahil lagi akong may goal yearly. In that sense, I believe yung success is andyan lang po lagi. Thank you.